Yes, hello. Andito po si Doc Brian, no? Nagpaunlak po si Mami Filomena for a short conversation regarding bakit pumunta dito sa HQC. Mami, ba't pumunta po kayo dito sa HQC? Yun nga, Doc. Gusto kong magpa-consult sa inyo. Gusto kong makita kayo ng face-to-face para makonsulta ninyo ako kung anong pwede kong gawin para sa aking katawan dahil diabetic ako eh. Okay, ang health concern ninyo is diabetes po kayo. Diabetes. Ngayon, ang question, saan pa kayo nang galing bago kayo nakapunta dito? Galing pa ako ng Lipa City, Batangas. Grabe, no? Ang layo. And the mere fact na gusto nyo makausap ako regarding your health condition, kaya bibigyan natin talaga ng priority yan. So, nanay, no? If you are diabetic, ang hirap, no? Once you pumunta kayo sa mga gatherings, di ba? Anong example ninyo? Bakit minsan nahihirapan kayo? Kainan kasi yon. So, kahit na gusto nyo mag-diet sa kain ng low carb, hindi magawa dahil masarapin tao ako sa kain. Yes. Tapos, parang sasabihin sa'yo, cheat day or ngayon lang naman yan. Ganon ang sinasabi ng mga pinsan ko. So, napakahirap. Napakahirap nga, Doc. Pero, tingnan niyo ngayon, ang naging subsequent na nangyayari sa labs nyo, tumataas. So, kailangan natin i-address to. So, we're going to be taking regular muna medication. Kasi ang taas ng sugar ninyo, HbA1c nyo, nasa 9.8. Taas. 250 yata yung sugar, no? Nasa 200. So, kailangan natin oral medication and of course, yung proper food. Proper food na. Okay, so wala na tayong mga high-processed food, mga dessert, sugary food, sugar drink, tatanggalin na natin. Kung gusto nyo talagang bumaba ang sugar nyo or mag-normalize. Bakit? May mga relatives na ba tayo na may mga diabetes? Meron na. So, family of diabetic. Naku, pamilya ko kami ng diabetes at saka yung katulad may kapatid ako dinadialysis. Pero siya ay na-stroke bago i-dialysis muna. Imagine mo yan. So, yan yung mga komplikasyon ng diabetes. Kaya nakakatakot. Stroke. Stroke, dialysis, yung iba napuputol, amputation ng mga paa. Yan yung mga komplikasyon talaga na kung hindi nyo aayusin ang health ninyo, mga kinakain, posibleng maging... Doon mapunta daw, Kaya ako kahit malayo, talaga nagpilit akong pumunta doon at gusto ko maayos ang katawan ko. Yes. So, hopefully, pag-isipan ninyo, hopefully, much better kasi naka-monitor ako sa inyo, daily monitoring, para mas mapadali or mas maintindihan nyo paano ang paglo-low carb. Kasi ang nangyayari, low carb ngayon, bukas high carb. So, hindi tayo nagiging consistent. And ang natin is yung age, 58 years old, hindi natin alam ano yung mga komplikasyon, kung kailan tatama ang komplikasyon natin. Kaya ngayon pa lang, you need to start para mag-improve. Ang dami ko mga patients po na yung iba nag-i-insulin pa nga na ngayon, from 200 ngayon, nagre-range na lang sa 110, 98. Wow, galing. Nasa process, nasa journey pa sila. Pero eventually, katulad din ninyo, kasi pagka may monitoring, may guidance, hindi ka na liligaw. Hindi nga, totoo yun, Doc. Alam mo kung anong gagawin, tapos may nagdidirect, may advices pa sa coach ng low carb and sa doktor din ng low carb. So, ma-adjust natin yung mga medication or makikita ninyo. 1 month, mapapansin nyo, may improvement. Much more kung 2 months, tuloy-tuloy tayo. And mag-a-adapt po kayo. And if ever, once you adapt, mag-i-evolve po ang ating health. So, for improvement. Okay? Ay, mamamayat din ako, Doc. Yung pagkayat, bonus lang po yun. Ang mahalaga, yung diabetes niyo, makontrol natin yung sugar,
and mabawasan ang medication. Okay? Okay, Doc. So, I'll see you after 3 months, or if willing kayo mag-enroll, see you sa daily monitoring natin. Okay? Okay, Doc. Thank you, ha, Doc.